Magandang gabi po lahat na mahal na kapatid, kaibigan, ng miyembro sa ating simbahan. Simulan natin mensahe ngayon. Ang pamakan na kwento ay Pagpagtagumpayan. Genesis Kabanata 5, 50, talata 15 hanggang 21. Basahin natin Biblia. Ngayon patay na ang kanilang ama. Sinabi ng mga kapatid ni Jose, pagka nakikikim-kim pananggalit sa atin si Jose at kumanti siya sa ginawa natin sa kanya. Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose na nagsasabi, nakpilin ang ama natin bago siya mamatay. Nasabihin sa inyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon, patawarin mo sana kami alang-alang sa Diyos ng ating ama. Nang makarating ang mensahe nila kay Jose, umiyak siya. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Pagdating sila, nagpatira pa sila sa harapan niya bilang pagaling. Pagkatapos na sinabi nila, handa kami maging alipin mo. Pero sumagot si Jose sa kanila, huwag kayong matagot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoo, nagplano kayo ng masama akin, pero pulinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siya na naligtas ng marami sa iyo sa tagutom. Kaya huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo na pagkain, pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nagkapagbigay ito ng kaligayan sa kanila. Amen. Lumaki si Anne sa hirap at sakit. Sa edad na 5, isang sakit sa mata ang nagdulot sa kanyang ng bahagyang pagkabulak. Kaya hindi siya natutong magpasa o magsulat. Nang 8 taon gulang siya, namatay ang kanyang ina sa sakit na tuberculosis. Di nagtagal, iniwan sila magkakapatid ng abusado nilang ama. Ipinadala ang bunso sa mga kamag-anak. Pero si Anne at ang kanyang kapatid na si Jimmy ay dinala sa isang tahanan para sa mga mahihirap. Ilang buwan ang lumipas, namatay si Jimmy. Sa edad na 14, naging maayos ang kalagayan ni Anne. Ipinadala siya sa isang paaralan para sa mga bulak. Sumailalim din siya sa operasyon upang mapabuti ang kanyang paningin. Bagamat nahirapan siya makisama, nagtagumpay siya sa akademya at natapos bilang valedictorian. Ngayon, kilala siya bilang si Anne Sullivan, guro ni Helen Keller. Sa pamamagitan ng pagsusumikat at pagmamahal, tinuruan ni Anne si Helen na bulak ang pingi upang matutong magsalita, magbasa ng braille at makapagtapos ng kolehiyo. Kinailangan ni Jose na malampasan ng matitinding pagsubok. Sa edad na 17, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Kalaunan, naakusahan siya at nakulong. Gayunpaman, kinamit siya ng Diyos upang iligtas ang Ehipto at ang kanyang pamilya mula sa tagutom. Humaharap tayong lahat sa mga pagsubok at problema, ngunit katulad ng tulong ng Diyos sa kina Jose at Anne, kayanin tayong tulungan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos sa kanyang tulong at paggabay. Nakikita ang narinig niya tayo. Amen. Manalangin tayo. Diyos Ama, maraming salamat sa lagi niyo po ako tinutulungan sa pag-arap ko sa matitindi